Hello po, ang pangalan ko po ay Sofia. Um, Gusto ko lang mag-start ng vlog about or tungkol sa buhay namin. Buhay ko, buhay namin ng pamilya ko dito sa Reno, Nevada. So, kasama ko pong naninirahan dito ang asawa ko na si Romel. Kasama din namin yung anak namin na 14 years old, si Daryl. At yung dalawa ko naman pong anak na adult na, malalaki na sila, kaya may sarili na din silang mga buhay. Yung isa ay nasa LA, Los Angeles, California, at ang isa ay nandito rin sa Sparks, Nevada. So, nakatira kami sa Sparks, Nevada, na isang maliit na town katabi ng Reno. Reno, Nevada ay like hindi po katabi ng Las Vegas kasi ang masikat na town dito sa Nevada ay Las Vegas. Las Vegas is like about 7 hours na drive magmula dito sa Reno, Nevada. So, although Sparks, Nevada ang tinitirahan namin, sasabihin ko po na nasa Reno kami kasi twin town sila. Parang magkadikit silang town. Kaya pagka sinabi namin na Sparks, Nevada, ang ibang tao hindi nila alam kung saan yun. Pero pag sinabi mong Reno, alam nila or mas kilala. So, ang Reno, Nevada po, ang tawag ay the biggest little city in the world. Kasi dahil po yan sa sumikat ang Reno dahil sa mga casino. Nung unang panahon na hindi pa, kumbaga illegal pa ang mga casino sa ibang mga state, Nevada pa lang talaga merong mga casino. I think Nevada at saka Atlantic City. Pero hindi ganun kadami katulad ng Nevada. So, sa Reno, maliit siyang town pero dinadayo dahil sa mga casino. Kaya po nung dumating ako dito noong year 1991, so October 1991, lahat ng mga kamag-anak ko, ang mga auntie ko, uncle, ang mga pinsan ko, ang industry nila or ang pinagtatrabahuhan nila ay casino. Kasi yun ang madaling pasukan. Kasi yun ang available palagi. Palaging may hiring. At kumbaga doon na sila nag-start. So, ang unang mga trabaho ko din ay casino. Sa casino po ako nagsimula. Dahil batang-bata pa po ako noon. 20 years old nung dumating dito. So, wala akong alam. Siyempre, nakadepende ako sa kung ano ang influence ng mga kamag-anak ko, hindi ba? So ngayon, dumating nga ako ng 1991. Wala pa akong alam. At ang legal age pa pala dito, para makapagtrabaho ka at yung mga trabahong at tinatawag nilang adult na mga trabaho katulad ng pagsiserve ng mga alcohol, pagtatrabaho sa casino, like yung maging dealer ka ng mga cards or sa mga machine, kailangan 21. Kailangan 21 years old ka. So, dumating ako, 20 years old pa lang ako. So, dahil 20 years old ako, kumbaga limitado yung mga trabaho. Although pwede ka nang magtrabaho at 16, ano? Limitado ang mga trabaho ang alam ko. Siyempre, kararating ko lang, kahit na kararating ko lang dito, tayong mga Pilipino, ang unang-unang nasa isip natin, hindi ba, makapagtrabaho. Agad-agad. Gusto nating kumita agad ng pera. Kumita ka agad. Hindi yung nandito ka para sa pleasure. So, legal akong dumating dito. Siyempre, nandito ang mga kamag-anak ko. So, hindi ako nandito, hindi ako pumunta sa Amerika as a tourist para
para tignan or mamasyal. Andito ako para simulan ng buhay ko. Simulan ng buhay ko as an adult, hindi ho ba? So, ayun, nung kararating ko lang dito, syempre, ano kagad ako, hanap ako kagad ng trabaho. Ang hirap pala. Kasi, for the whole 20 years, nandun ako sa Pilipinas, hindi ho ba? Hindi pa ako nakarating ng ibang lugar, ng ibang mga bansa. Ang unang-unang sakay ko ng eroplano, papunta na dito sa Amerika. Papunta na dito sa Reno, Nevada. Yung eroplanong sinakyan ko, bumaba sa San Francisco, California. Tapos yung mga pinsan ko, pinick up ako doon. Doon na nila ako sinundo, ano. Kasama ko rin ang pamangkin ko. Yung pamangkin ko noon na 10 years old pa lang siya. Sabay kaming nagbiyahe dahil minor siya, kailangan niya ng kasama. Nagkataon din na nagkasabay yung pag-process ng papers namin. So, syempre sinundo ako ng mga pinsan ko. Pagdating ko sa airport, pagkatapos ng immigration, nung matapos na magdadrive na kami magmula San Francisco hanggang Reno. Ang drive ay mga 5 oras. 5 oras yun. Pero, ang mga sumunod, ang dami nila para nila akong sinundo na nasa Pilipinas. Ang dami nila, yung mga pinsan ko. Kasama pa yung mga anak nila, maliliit pa yung mga anak nila noon. Syempre, pagkatapos ng gutom na sila. Pumunta kami, ang una naming kinainan ay KFC. Kentucky Fried Chicken. So, pagdating ko pa lang, paglabas namin ng airport, parang, paano bang sasabihin yun? Kagad ako, parang, enchanted ako. Natuwa ako na, ang linis-linis sa akin sa personal opinion ko lang po ito. Okay, lahat po ng sasabihin ko, dito sa vlog ko, ay personal opinion ko lang. Hindi po ako eksperto, hindi po ako professional. Ito po ay kwento-kwento ko lang sa aking sariling opinion at base din sa mga experience ko. So, kung gusto niyo pong makipagkwentuhan sa akin, magkwentuhan tayo. Kung may mga questions kayo, tanong nyo lang. At kung kaya kong sasagutin ko. At siguro, pwede ko rin gawin sa mga susunod, ng mga videos. So, ngayon, lumabas kami ng airport, lumabas kami sa kalsada. Sabi ko, oh my God, ang linis ng mga kalsada. Tapos, nung time na yon kasi gabi na. Late na yun dumating ang flight namin, siguro 10 o'clock na dito sa time namin. Excuse me. So, dumating yung flight namin 10, syempre natapos yung immigration, mga past 11 na. Wala nang traffic, 'di ba? Wala nang traffic sa daan. Ang linis, sabi ko, ang ganda-ganda naman dito, sabi kong ganon. Para bang I feel na gustong-gusto ko yung lugar. Nakalimutan ko yung homesickness ko. Sandali lang. Panandalian, nakalimutan ko. Dahil, syempre naiwanan ko yung mga kapatid ko pa sa Pilipinas. Meron din akong boyfriend doon na naiwanan. That was 30 years ago na to, no? So, syempre, nung umalis ako, malungkot ako, ganon. Pero, kalaban nun, yung kagustuhan ko na magkaroon ng maayos na future, na alam ko mas magiging maayos kung nandito ako
kumpara sa kung nasa Pilipinas ako. Base sa estado ng buhay ko. Alam niyo yun, basta ganun. Mahirap ipaliwanag siguro. Kasi iba-iba naman tayo, no? Kasi po, ako, hindi naman ako lumaking mayaman. Wala naman kaming masyadong impluensya. So, mahirap mag-struggle ako. Siguro din magiging maayos ang buhay ko. Pero, mag-struggle talaga. Ganon. So, ngayon, punta kami sa KFC. Basta lahat sa akin, ang sarap ng pagkain, ang linis ng kalsada, tapos, parang convenience agad ang nakita ko nung dumating ako dito. Tapos, dumating na kami, no? After 5-hour drive, 5 hours yung biyahe. Pagod din kasi syempre ang hirap matulog ng ilang oras kami dun sa eroplano. Diyos ko. Noong way back in 1991, wala pang direct flight. Wala pang direct flight nun from Manila to San Francisco. May stopover pa yun sa Honolulu pagkatapos nun. Basta mahaba yung flight. Tapos, pasensya na po kayo at inuubo ako. At ganun, mahika pa ako. Anyway, nung dumating kami, ang tinitirahan lang ng pinsan, hindi ko naman nilalait, pero ganito, ang tinitirahan po nila, apartment. Pero 3-bedroom apartment, malaki. Pero, nung dumating kami dun, ang tingin ko dun sa 3-bedroom apartment nila, parang palasyo. Sabi ko, ang ganda-ganda naman ito. Alam niyo yun, yung para bang lahat sa akin, ang ganda. Ang ganda-ganda. Tapos, ano ba to? Tapos, ayun, tsaka, ang mga pinsan ko kasi, bali, matagal kami hindi nagkita-kita, pero, dahil wala naman ako ibang tutuluyan, sa kanila ako syempre tutuloy. At, close kami ng mga yan. Kahit na noong mga lumalaki pa kami sa Pilipinas, kaya hindi man ako nahirapan na makisama sa kanila. Pagkatapos, isa sa mga sumalubong din sa akin ay yung tatay nila, si Tito Ray, no? Si Tito Ray nakakatuwa. Kakarating niya lang din, bago lang din siya dating, wala pa yata siyang 1 taon dito. Tapos nagtatrabaho na rin siya. Pagkatapos, syempre, siyang kumbaga nag-aano sa akin anong mga dapat mong gawin, ganun, kasama na rin yun sa tinuturuan din ako ng mga pinsan ko anong mga dapat kong matutunan, ganyan. Number 1, syempre maghanap ng trabaho. Kailangan ko ng trabaho. Nung panahon na yun, I think ang minimum wage ay $3.75 or $3.90 o mga $4, sabihin ng $4 per hour. Noong panahon na yun, ng 1991. Ngayon, minimum wage is $15 dito sa Nevada. Nung panahon na yun, pag nakakuha ka ng minimum wage job, okay na. Okay na rin. Lalo na, wala kang experience, bata ka. Basta ang goal lang makahanap ng trabaho, makapagtrabaho lang. Tapos, susunod na goal, pagkatapos mo makahanap ng trabaho, kailangan magkaroon ka ng sarili mong kotse. Dahil ang hirap ng walang kotse dito. Ang hirap mag-commute. May mga bus, pero ang mga bus dito merong point A to point B lang. Hindi ka pa pwedeng pumara. In between. Pwedeng, halimbawa, may mga bus stop. Kailangan dun ka mag-aabang. Hindi ka pa pwedeng mag-abang sa susunod na kanto. Ganon. So, syempre, nung una,
tinutulungan naman nila ako, hatid sundo, ganyan. Pero siyempre, abala rin yun sa kanila. May mga buhay din naman sila, hindi ba? May mga anak sila eh. So, bandang huli, o hindi naman bandang huli, after a few months, ito pa, saka ako na ikukwento, may isa pa kasi, may isa pa akong distraction. Pero, number one ko talaga, kailangan makahanap ako ng trabaho. Kasi may mga kapatid ako sa Pilipinas na umaasa rin sa akin. Dahil panganay po ako, 20 years old. Although 20 years old lang ako, panganay ako. Ang tatay ko nasa Saudi, magkano lang naman ang kinikita niya sa Saudi? Tapos, may mga kapatid ako na nasa Pilipinas na nag-aaral. Kumbaga, na papunta ako ng Amerika, ano na kagad yun, parang plus yun. Hindi na mababawasan ang responsibilidad ng papa ko, hindi ba? Kasi makakatulong na ako sa kanya, matutulungan ko ng mga kapatid ko, ganyan. So, ang hirap din pala maghanap ng trabaho agad-agad. Kasi, lalo na kung, o siguro may ibang siniswerte, may mga ibang nakakahanap agad, nakakapagtrabaho ka agad. Ako, hindi agad ako nakapagtrabaho. Nung panahon na yun, okay, ganito po. Isinama pa ako ng mga auntie ko sa Las Vegas. Kasi nga walang mahanap na trabaho dito para sa mga 20 years old. So, sabi ng auntie ko, sama na muna namin ako nga po, si May. May ang tawag nila sa akin. Sama na lang namin muna si May sa Las Vegas. Baka doon makapagtrabaho siya. Kasi mas marami doong casino. Mas marami doong, kumbaga, places of employment na pwede kong pag-applyan, ano? Punta ako ng Las Vegas. Naku po. May nagsarang 2 casino. Kakasara lang. Nag-strike pa nga yung mga workers sa labas. At hindi rin sila natulungan ng union. Ng union nila. Nagsara. Tapos parang inabutan ko ang some kind of recession. Parang ganun eh. Na pahirapan maghanap ng trabaho. So, in short, hindi ako nakapagtrabaho sa Las Vegas. Bumalik ako ng Reno. Pagbalik ko ng Reno, saka pa lang ako nakahanap uli ng trabaho. Tinulungan din ako ng pinsan ko na naman, mga pinsan ko na sa kanila talaga ako, kumbaga, nag-rely. Sila ang, nagsimula nasimulan ko ang buhay ko. Ano ba to? Nasimulan ko ang buhay ko na sila yung nag-alalay sa akin. So, nakapagtrabaho ako sa Circus. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Circus, isa po yung casino. Casino siya. Pero may part doon na yung parang laruan ng mga bata. Iba-ibang klase ng carnival games ang nilalaro doon. So doon, natanggap ako, minimum wage. Okay lang. Minimum wage, complete insurance. Grabe, ang insurance namin, ang health insurance, lahat bayad. Zero, wala kayong, anong tawag doon, yung kahit saan ka pumunta, wala kang deductible. Kahit na, pati dental at vision, lahat kasama, lahat. Napakaganda ng insurance nila noon. So, at ang insurance mo, good, from day 1. Pagka-hire mo pa lang, may insurance ka na. Galing. So, yun pa lang, ano na yun, plus na yun. Pero, hindi ko naman masyadong, ano ba yun? Hindi yun ang importante sa akin eh. Importante sa akin kumita ng pera. So, okay, ganun. Trabaho. Later on, although kumikita na ako, nagkaka-paycheck na ako, nakakapagpadala na ako sa mga kapatid ko, hindi ganun kalaki dahil ang liit lang naman ang kinikita ko, hindi ba? Parang napapaisip na rin ako na
tinitingnan ko yung mga katrabaho ko. May mga anak sila. May time, I think meron kaming isang araw doon na parang employee day na pwedeng maglaro ang mga employees. Ganon. So, dala-dala nila mga anak nila, naglalaro sila doon. Pero sabi ko, yung iba doon meron 2, 3 anak. Parang, yung utak ko nagkukwenta. Sabi ko, paano silang nabubuhay dito? Kasi naman ako, nakikitira lang ako, 'di ba? Nakikitira lang ako sa pinsan ko. So, noong time na 'yun, kumbaga wala pa akong sarili kong mga bills. Okay pa. Wala pa akong pamilya, parang kahit na ganun, syempre sa umpisa okay lang, pero pag later on, gusto mo ng mas maayos-ayos, hindi ba? Lalo na gusto ko nang makabili ng kotse, mga ganyan ba? Sabi ko, paano kaya silang, parang hindi yata fit itong trabahong ito para sa taong may pamilya. Basta ganun lang. So ngayon, yung trabahong yun sa circus, maganda kung kayo ay estudyante pa lang, or nagsisimula ka pa lang sa, wala ka lang ibang mapasukan, yun ganun. Or, gusto mo lang ng part-time, gusto mo lang ng pero, ako, naging goal ko na makakuha ng mas maayos na trabaho, naging Kino runner ako, minimum wage pa rin, ang Kino runner noon, medyo, ang Kino game, medyo sikat pa yan noon sa mga gamers, sa mga naglalaro, na mga nagsusugal, Naging Kino runner ako. Tapos, ang maganda sa Kino, kahit may tips ka na. Tapos, sumunod nun, dahil hindi pa rin ako kontento sa kinikita ko sa Kino as minimum wage earner pa rin, nag-aral akong mag-deal. Nag-aral ako ng blackjack. Kasi meron kasi silang maliit na school dito. Wala na yata yun ngayon. Meron isang maliit na school dito na nagtuturo sila ng blackjack. Tsaka ibang mga games. Blackjack at tsaka roulette. Pinag-apply lang ako or nagbayad lang ako para mag-aral ng blackjack. Madali lang naman. Kaya lang, ang maganda lang doon, ang maganda lang po doon kasi meron table. So makakapag-practice ka. Mapapractice mo talaga sa setting mismo ng casino. Hindi yung kung sa bahay ka lang, hindi ba? Ang hirap. Iyon, parang matatansya mo na kung ilan. Tas kayo-kayo na lang na mga nag-aaral doon, Kayo-kayo na lang ang kunwaring pagpapalitan na lang kayo. Yung iba magiging players, tapos ikaw dealer ka kunwari. Basta gano'n, practice doon. Tapos, napag-aralan ko rin ang roulette, although hindi ako nagbayad doon. Parang nakikihalo-halo lang ako. Natutunan ko din. So, yun, naging dealer ako. Later on, naging dealer ako sa casino, doon din, sa maliit na casino. Pero, syempre, hindi agad-agad, hindi din madali kasi hindi naman ganun kadali na makukuha ka agad-agad, 'di ba? Dahil wala kang experience, mabagal ka pa. Doon ka na lang bumibilis. The more na nagkaka-experience ka, the more na nagtatrabaho ka, doon ka na lang natututo. Pero, hindi naman po ako nagtagal na yun ang naging. Basta in short po, ganito. Hindi na po ako nagtatrabaho sa casino ngayon. Nagkaroon po ako ng long-term na job sa, hindi ko pwedeng sabihin pero naging mas maayos, mas may maayos na retirement, at I'm hoping na in a few years
makakapag-retire na ako, although wala pa akong 60. So, pwede na akong mag-retire at 57 kasi meron na akong 30 years dun sa company. Yun ang kagandahan po noon. So, ano pa ba? Yun po lamang today ang ikukwento ko. At sa susunod naman po, ano pa bang pag-uusapan natin? Pag-uusapan pa rin natin kung anong meron dito sa Reno, anong magandang mga, siguro, pasyalan, bakit magandang tumira dito, maybe kumpara sa ibang lugar. Tignan natin. Ano po? So, ito po, experiment ko lang. I just want to see kung may tutuloy ko pa tong pagbablog. Okay, ako po si Sofia uli. Salamat po.